Sinabi ni Pasig City Mayor Vico Sotto na maraming inconsistency sa mga pahayag ng mag-asawang kontraktista na sina Sara at Curly Discaya sa isinagawang pagdinig sa Senado tungkol sa korupsyon sa mga flood control project ng gobyerno. Babala pa ng alkalde, may kakayahang magsinungaling umano ang mag-asawa. Sa Facebook post ni Sotto nitong Lunes, sinabi ng alkalde na bagaman may mga mambabatas, opisyal ng Department of Public Works and Highways, at mga kontratiste sasabit sa katiwalian sa isyu ng flood control projects. Malinaw umanong umaanggulo ang mag-asawang Discaya na maging state witness. Kabilang sa pinuna ni Sotto ang pahayag sa Senado ni Curly Discaya na 2 hanggang 3% lang, at maswerteng kung umabot ng 5% ang kita nila sa bawat proyekto. Nakalaban at tinalo ni Sotto sa nakaraang mayoralty race sa Pasig ang asawa ni Curly na si Sara Discaya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, sinabi ng Discaya couple na bukas silang tumayong state witness para mabunyag ang sistema. Pero siguro pagdating sa usaping infrastruktura, isa sa pinaka-importante pag-usapan natin ay ang binubuo po natin o ang binabalangkas po natin na flood control and drainage master plan. Para hindi na po tagpi-tagpi, hindi na po nagtatalo yung mga nagde-design sa iba't ibang lugar, mula national program hanggang barangay project, kailangan mag-uusap-usap na at gagawa tayo ng parabang menu na ito yung mga problema, ito yung mga solusyon, kung may gagawin tayo, dito na lang tayo pipili. At napag-aralan talaga. Tapos na mga panahon, nagagawa ng 2 drainage na magkatabi, pero yung level hindi nagtutugma, kailangan gagawan ulit ng panibagong project. Tapos na yung ganun sa lungsod ng Pasig. Maayos na po tayo at this year matatapos ang ating flood control and drainage master plan. Nasa 80% na po tayo. Hanggang early next year siguro, pinaka-late na po yan. At kung konsultahin po natin, syempre ang ating mga barangay po rito. Yung Transport Master Plan, ganun din. At yung maganda dito, nag-uusap din po yung mga gumagawa ng Drainage Master Plan at yung Transport Master Plan po natin. CTDMO, Engineering, at lahat po ng mga ibang opisina na involved po dito. Para sa mobility, meron tayong ginagamit ngayon na tool for better transportation planning para hindi tayo nanguhula. Kasi alam niyo naman, pag nasa gitna tayo ng intersection, ang daling mag-suggest, ang daling hindi na natin magmarunong, ang daling kahit naman ako, di ba, pag nasa daan, sabihin ko, hindi, pwede ito, dapat ito yung priority, dapat ayusin natin. Madaling mag-suggest, madaling mag-theorize, madaling na anecdotal, pero kailangan talagang nakabase sa datos, lalo na't ang Pasig ay wala, gitnang-gitna tayo eh. Alam naman po natin, totoo ito. Kaya ginagamit natin yung SIRMO by Mobility Vision Plus. Gumagamit po ito ng AI and this supports evidence-based planning and enhances our decision-making ability for transport and mobility development. Maraming salamat sa Mobility Vision Plus. Nakakatulong ito ngayon sa pagbuo natin ng transport plan. Yung Nagpayong Civic Complex, the site development plan has been approved. Ako talagang excited po ako para rito. For site development, we have an initial investment of roughly 50 million pesos, kasama yung kalsada at iba pa. Naaprubahan na rin natin yung pag-soil test ng DepEd para sa bagong paaralan sa Nagpayong. Paalala lang po sa lahat, lalo na sa mga taga-pinagbuhatan, lalo na sa mga taga-Nagpayong, mag-iingat po tayo sa mga sindikato, yung mga land-grabbing syndicates. Hindi po natutulog ang mga land-grabbing syndicates, lalo na yung sinasabing Rodriguez Syndicate. Pag-ingatan po natin, pagka bibili po tayo ng lupa, kumonsulta tayo sa talagang marunong, gaya ng abogado, real estate broker na lisensyado. Mag-iingat po tayo at sana ipaalala natin sa lahat ng mga kakilala natin, lalo na sa Nagpayong, na mag-iingat. Huwag basta-basta bibili ng lupa, huwag basta-basta magbabayad para sa membership fees. May mga naloloko pa rin po. Sa anti-urban blight operations with Meralco, maraming salamat sa mga residente sa kanilang pasensya dahil minsan napuputulan sila ng telco pansamantala, pero kailangan pong gawin, kung hindi forever na ganyan ng ating mga wire, puro spaghetti po ang ating mga wire. Nakapag-clearing na tayo ng 28,800 linear meters
of spaghetti wires. Ganun po karami yun. At marami pa po na kailangan na ayusin pa. Sa mga drainage and roads po natin, new drainage lines completed, 13,718 meters or more than 13 kilometers. Length, declogging, normal naman yan. Asphalted roads, yung makapag-asphalt overlay tayo, more than 3 kilometers, 3,298 meters po ito. Yung maintenance, 6,700 meters or more than 6 kilometers. And thermoplastic marking, syempre tuloy-tuloy rin po yan. Ipa-flash na lang po sa likod ko yung mga listahan ng mga, hindi yata kumpletong listahan ito, pero pagpasensyahan nyo na po, ilan sa mga highlight lang ng ating engineering department. Meron po dito budget message. Babasahin ko to? Huwag na. Hello ko lang sila. Mga konsi, meron po akong budget message sa inyo. Basahin nyo na lang po para okay lang. Mga konsi, basahin ninyo ha. Pagka nag-breakfast tayo sa Lunes, may exam si Vice kung binasa nyo talaga. Pero alam niyo, itong budget po kasi, yung sa dulo na lang yung siyempre tuwing binabalanse natin lahat. Siyempre, pagtanungin natin ng health department, pagtanungin natin ng ospital, pagtanungin natin ng engineering, siyempre, ang dami nating gustong gawin para sa ating mga kababayan. Kahit sabihin natin mayaman ang lungsod natin, kailangan pa rin nating mamili kung ano yung mga gagawin. Kaya malamang sa malamang, next fiscal year ay magsusupplemental budget po tayo para maisama pa po yung mga hindi kasama sa ating appropriations ordinance na ipapasa this year. Ladies and gentlemen, we have laid the foundations for good governance. Hindi natin sinasabi at hindi natin kailanman sasabihin na perpekto ang mga ginagawa natin. Malayo pa po. Pero kung meron tayong maipagmamalaki bilang mga Pasigueño, ito po yung nailatag na natin yung mga pundasyon para sa mas mabuting pamamahala, para sa mas transparent na paggugoberno, para sa pakikilahok ng taong bayan sa ating gawain, para sa mas pinalakas na pananagutan ng mga opisyalis ng gobyerno sa taong bayan. Once again, we have laid the foundations for good governance, and now our approach or the questions we have to ask ourselves is now shifting. How do we act more efficiently? How do we move faster? How do we do better in everything that we do? Para sa mga CSOs, tanungin natin ang sarili natin. Nakilahok na ako noon, pero paano ko mas palalalimin pa patataasin pa ang antas ng aking pakikilahok kung engagement sa ating pamahalaan? How can I contribute more to the local special body that I am a part of? Para sa ating mga hepe ng units, opisina, ng departamento, opo, masaya tayo dahil marami tayong accomplishment, pero sana regular nating tinatanong din ng ating mga sarili, nag-i-innovate pa ba ako? Nagsisikap pa ba ako na pagandahin pa ang trabaho ko at ng opisina ko? O naging kampante na ba ako dahil maganda naman yung performance? Pwede ko pa bang pabilisin ng aksyon ng aking opisina? Ano pa ba yung pwede kong gawin? Sa ating mga konsehal, tanungin natin ang ating mga sarili. Lagi pa bang nangingibabaw ang interes ng nakararami? O nahahaluan na ba ng masyado ng politika ang aking mga desisyon, ang mga pulisiya na aking sinusulong? Sa ating mga barangay officials, sama na po natin yung SK, pero lalo na sa ating mga barangay officials, tanungin po natin ang ating sarili. Nakikiisa ba ako sa pagpapatupad ng mabuting paggogobyerno
O gumagamit pa rin ba ako ng financer at hawak ko yung pera ng barangay? Ito na po yung mga kailangan natin tanungin sa ating mga sarili. Mula 2019, nagpakilala tayo ng matitinding pagbabago. Muli po, marami sa ginawa natin ay sinabi noon na imposible, na hindi mo magagawa yan, na hindi nyo kayang gawin yan. Pero napagtagumpayan po natin. Hindi naging madali. Tinaya natin, buhay natin mismo. Pero aaminin ko na sa paglilinis natin ng ating pamahalaan, nakafocus tayo sa ating city government o lokal na pamahalaan, pamahalaang lungsod, hindi natin masyado natutukan ang ating mga pamahalaang barangay. But now, with a supportive city council, with an honest vice mayor, with our councilors who have proven their integrity, and not just integrity, but willingness to fight for good governance, mas matututukan na natin ngayon ang mga pamahalaang barangay. Hindi po ito para sa akin, hindi ito para sa amin, hindi ito para sa kahit sinong isang tao, individual. Ito po ay para sa lungsod natin, para sa mamamayang Pasigueño, at para na rin sa mamamayang Pilipino. Ginagawa natin ito para sa kanila. Sa gitna ng lahat ng kontrobersiya, sa lahat ng problema na hinaharap ng ating bayan, sana po pare-pareho po tayo na nagdurugo ang puso. Sana po pare-pareho tayo na naghahangad, na inaasam-asam natin ang isang mas maayos na Pilipinas. Huwag tayo tumingin sa masyadong malayo. Ayusin muna natin ang nasa bakuran natin. Ayusin muna natin kung ano yung nasasakupan natin. Hinihikayat ko po ang ating mga barangay officials. Mag-ayos-ayos naman po tayo. Hindi ko po nilalahat. Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala nyo, hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba. Sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagfa-finance. Siya yung nagfa-finance. Huwag na tayo magtumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagfa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig.